So what's up? Good morning mga kamag-anak. Ngayong araw nga ay nandito tayo sa Tumana. Ayan, sa ilalim ng ating patolahan. Ayan. At ngayong araw nga ay maghuhulip ako nung mga hindi tumubo sa itinatanim nating okra. At dyan nga nakatanim yung ating okra tsaka mais. Ayan. Kadugtong ng ating patolahan. Ayan. So dyan tayo maghuhulip. So ayan mga kamag-anak, maghuhulip na tayo ngayon. So tara, papakita sa inyo kung paano yung paghuhulip at kung alin yung mga dapat nating hulipan. Let's go! So ayan mga kamag-anak, kung mapapansin nyo dito, ayan, may okra tayo. Ayan, nakita nyo ito. Unang tumubo ito. Huli na to, maliit pero nakasulpot pa rin. Ayan, dalawa. Mais, okra. So ayan, dalawa tubo. So pagdating niya dito mga kamag-anak, wala siyang tubo. Ayan o, okra, mais, walang tubo. So kapag ganyan mga kamag-anak, ibig sabihin, kailangan natin siyang hulipan. So paano ba yung paghuhulip na yan? Yan yung pagtatanim. Yung pagtatanim mga kamag-anak dyan sa area na walang tumubo. So para makahabol siya. Sayang naman kasi to mga kamag-anak, kasi kung ilang buwan nating aantayin yan, so ilang days pa lang naman yung pagitan, dapat nga mas maaga tayo nakapaghulip. Ang problema nga lang mga kamag-anak ay ulan ng ulan ng mga nakaraang araw, kaya medyo natagalan na rin. Pero okay pa lang yan kasi maliliit pa rin yung ating okra. So ayan, ganyan lang. Tapos ayan, pagdating dito, wala pa rin siyang tubo. So maglalagay ulit tayo dyan. Yan. Mababaw lang yung magiging ano natin mga kamag-anak. Yung ayan. Okay na yan yung ganyan. Mahalaga lang naman dito tumikit yan sa lupa. Tag-ulan naman ngayon, hindi naman tag-araw. So para mabilis din siyang makasulpot. Yan, ganyan lang. Kasi ayan, may tubo. Pagdating dito, wala na naman tubo. So lalagyan uli natin yan. Imagine nyo mga kamag-anak, kung hindi natin yan huhulipan, so pag pumipitas tayo, madalang yung puno, madalang din yung bunga nating makukuha. So kapag hinulipan natin yan, mas maraming puno, mas maraming bunga. Yan, ganyan lang naman. Kasi halimbawa yan mga kamag-anak, nahuli siya ng 1 week, ibig sabihin after ng 1 week, so makakahabol na sila. Unlike nung mais, yung mais kasi hindi mo pwedeng hulipan yan kasi 75 days aani na yan. So itong okra, ilang buwan yan bago umani at ilang buwang hinaharbisan. Hindi kamukha ng mais mga kamag-anak na isang harbesan lang. So ayan, mapapansin nyo ang daming ang daming hindi tumubo. So ayan, tatamnan natin ang tatamnan yan. Yan. So ganyan lang ba yung dapat nating hulipan mga kamag-anak? Yun lang mga walang tubo. So hindi po. Kasi ang prepare natin dyan, 2 o 3 na okra kada isang ganto. Kada isang lagayan. So kamukha nito, isa lang yung tumubo dito mga kamag-anak. So lalagyan pa natin yan ng isa. Yan, 1 o 2, kayo bahala kung ano mas gusto nyo. Ako kasi mas gusto ko hanggang 3 puno ng okra yung nandyan. Madalang naman yung pagitan yan, hindi naman siya dikit-dikit, medyo malayo yung bagsakan. Yung mga ganyan na 2 na mga kamag-anak, hindi na natin yan huhulipan. Okay na yan. So ito, kamukha nito, ayan may tumubo. Late na rin yan, kung mapapansin nyo, hindi ganito yung normal na tubo nung mga unang sumulpot. Ayan yung mga normal, ayan, ganyan yung normal. Ayan, mga normal na tubo yan, sabay-sabay. So pagka nakakita ka ng ganito, late na yan. So tatamnan natin. Chink, chink. Yan. Para 3 sila dyan. Okay. Ayan, ganyan yung perfect. Ayan, yung 3. Ayan perfect yan. Minsan kasi ang nagiging budbud, 3, 2, 3, 2, 3, ganon. So depende sa nagtatanim. Minsan pag naglaglag ng 2,
nagiging 3. Pag tinamad ng pulutin, okay na yon. Kumbaga, halimbawa, 3 lang itatanim niya, nalaglag yung 4, tinamad na pulutin, o di 4 yun. So ang mangyayari dyan mga kamag-anak, itong mga unang tumubo, unang haharbisan. Habang hinaharbisan yan mga kamag-anak, siguro namumunga pa lang to. So makakalipas ang ilang harvest bago pa lang tayo makapitas dito sa ating mga hinuhuli.